Kailangan na siyang operahan ngayon din, Mrs. De Villa. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay parang isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Lauren. Nabitawan niya ang sandok na hawak. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalansing, ngunit parang hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng sarili niyang puso. "Doc, paano po? Sasabi niyo, may ilang linggo pa." Biglang bumigay ang puso niya. "We are doing everything we can to stabilize her. Pero kung hindi siya maooperahan within the next 24 hours, I'm sorry, Mrs. De Villa. Kailangan nating maging handa sa pinakamasama." Naramdaman ni Lauren ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang cellphone ay halos madulas na sa kanyang panginginig. "Gagawin ko po ang lahat, Doc. Lahat-lahat. Huwag niyo pong pababayaan ang nanay ko." Pagkababa ng tawag, napasandal si Lauren sa pader ng kusina. Ang mundo niya ay umikot. Ang nanay niya, ang kaisa-isang tao na meron siya sa mundo. Hindi pwedeng mawala sa kanya si Nanay Elena. Isang pangalan lang ang nasa isip niya, Jared, ang asawa niya. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kanilang kwarto. Naabutan niya si Jared na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo, naghahanda para umalis. "Jared!" Humihingal na, sabi ni Lauren. Tumingin ito sa kanya mula sa salamin. Isang iritadong tingin ang ipinukol sa kanya. "Ano ba yan, Lauren? Huwag ka ngang sumigaw. Nakita mong nag-aayos ako." Hindi ininda ni Lauren ang lamig sa boses nito. Lumapit siya, nanginginig ang mga labi, at hinawakan ang braso ng asawa. "Si Nanay." "Jared, si Nanay? Ano na namang problema ng nanay mo?" tanong nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa salamin. "Kailangan na siyang operahan. Ngayon na. Sabi ng doktor, critical daw ang lagay niya." Nagsimula ng mamuo ang luha sa mga mata ni Lauren. "Pakiusap, Jared. Kailangan natin ng pera. Pakiusap." Sa wakas ay humarap si Jared sa kanya, ngunit walang awa o pag-aalala sa mga mata nito. Tanging pagkainis. "Pera? Saan ako kukuha ng pera, Lauren? Alam mo namang gipit tayo ngayon. Kakabayad ko lang ng mga utang." Pero may naipon ka, di ba? Yung para sana sa bagong kotse? Pwedeng yun muna ang gamitin natin. Kahit ibalik ko na lang sa'yo kapag... Isang malakas na tawa ang kumawala mula kay Jared. Isang tawang puno ng pangungutya. "Nagpapatawa ka ba? Yung perang yun, matagal nang naubos. At kahit meron pa, bakit ko naman gagastusin para sa nanay mo? Ano ba siya sa akin?" Para siyang sinampal. "Asawa mo ako, Jared. Nanay ko yon." "Kaya nga, nanay mo, hindi ko nanay." Itinulak siya nito palayo ng marahas. Napaurong si Lauren. "Responsibilidad mo yon, hindi responsibilidad ko. Pabigat lang naman yan sa atin." Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Lauren, mas masakit pa sa isang punyal. Napayuko siya, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod nang pumatak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, lumuhod siya sa sahig. Gumapang siya palapit sa paanan ng asawa. "Pakiusap, Jared. Nagmamakaawa ako sa'yo." Niyakap niya ang mga binti nito. Ang mukha niya ay basang-basa na ng luha. "Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Magiging pinakamabuting asawa ako sa'yo. Huwag mo lang pabayaan si nanay. Pakiusap." Tumingin si Jared sa kanya na para bang isa siyang basura. "Tumayo ka nga dyan, Lauren. Nakakahiya ka. Para kang aso." Sabi nito na may pandidiri. Sinipa nito ang kanyang kamay para bumitaw. Tumayo ito, kinuha ang coat at wallet sa ibabaw ng kama at naglakad papunta sa pinto. "Wala akong pera. Bahala ka sa buhay mo." At pagkatapos ay umalis ito, iniwan si Lauren na nakaluhod sa sahig. Durog na durog ang puso at pagkatao. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon, hindi makagalaw. Tila naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Dahan-dahan,
Pinilit niyang tumayo. Ang bawat galaw ay parang napakabigat. Nakita niya ang coat ni Jared na nahulog sa sahig nang kunin nito ang wallet. Bilang isang asawang sanay ng magsilbi, automatiko niya itong pinulot para isampay. Ngunit may naramdaman siyang isang papel sa loob ng bulsa. Dahil sa pag-aalala na baka importanteng resibo yon, kinuha niya ito. Isang resibo nga, mula sa isang kilalang jewelry store. At ang nakasulat na item, isang brilyanteng kwintas. Nakatitig si Lawrence sa petsa kahapon lang. At ang presyo ay halos doble ng halagang kailangan niya para sa operasyon ng kanyang ina. Walang pera. Isang kasinungalingan. Pabigat lang naman yan sa atin. Lahat ay kasinungalingan. Hindi niya namalayan na kinuyom na pala niya ang resibo sa kanyang palad. Ang papel ay nagusot. Nabasa ng kanyang mga luha. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang manhid. Lumabas siya ng bahay, naglalakad na walang tiyak na direksyon. Ang mga tunog ng kalsada, ang mga mukha ng tao, lahat ay parang malabo. Ang isip niya ay blangko. Ang puso niya ay basag. Napatigil lang siya nang may maapakan siyang isang papel sa bangketa. Isang lumang lottery ticket. Tinitigan niya ito. Pag-asa. Isang salitang parang banyaga na sa kanya. Pumasok ang isang ideya sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Mayroon siyang isang gusot na 500 piso. Ang huling pera niya hanggang sa susunod na sahod. Ang pambili sana niya ng gamot at prutas para kay nanay. Naglakad siya papunta sa isang maliit na loto, outlet sa kanto. Nanginginig ang kamay na iniabot niya ang pera sa tindera. Isang tiket po. Pinili niya ang mga numerong paborito ng kanyang ina. Ang kaarawan nito, ang anibersaryo ng mga magulang niya, ang edad nito. Hawak ang maliit na piraso ng papel, pakiramdam niya ay hawak niya ang pinakahuling hibla ng kanyang pag-asa. Tumingala siya sa langit. Ang mga mata ay muling nag-init. Diyos ko! Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag. Ito na lang po ang natitira sa akin. Ang huling piraso ng aking pag-asa. Gabi na nang umuwi si Lauren. Dala-dala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa. Umupo siya sa harap ng telebisyon, hindi para manood, kundi para maghintay. Naghihintay siya ng tawag mula sa ospital. Naghihintay siya sa pag-uwi ni Jared. Naghihintay siya ng isang himala na alam niyang hindi darating. Automatikong napunta sa isang channel kung saan ipinapalabas ang resulta ng loto. Wala sa sarili siyang nakatitig sa screen habang binobola ang mga numero. Para sa kanya, mga numero lang yon. Walang kahulugan. Ngunit nang isa-isang lumabas ang mga nanalong numero, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Lauren. 22. Paboritong numero ni nanay, 14. Ang petsa ng kaarawan niya, 45, 19, 31. Bawat numerong binabanggit ay tila isang malakas na kulog na gumigising sa kanyang natutulog na diwa. Nanginginig ang kamay na dinukot niya ang tiket mula sa kanyang bulsa. Kinukumpara niya ang mga numero sa tiket sa mga numero sa screen. Tugma. Ang una. Ang pangalawa. Ang pangatlo. Lahat. Lahat ng 6 na numero ay tugma. Jackpot winner. 1 from Quezon City. Sabi ng host sa TV. Nabitawan ni Lauren ang tiket. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito ng walang tigil. Hindi. Hindi maaari. Pinulot niya muli ang tiket. Ang mga mata niya ay paulit-ulit na pinagpapalit-palit ang tingin sa pagitan ng papel at ng screen. 35 milyon. 335 milyong piso. Isang tawa ang biglang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi tawa ng saya, kundi tawa ng isang taong hindi makapaniwala. Sinundan iyon ng sunod-sunod na paghikbi. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ang malakas na pag-iyak na gustong kumawala. Isang himala.
Ibinigay sa kanya ng Diyos ang himalang matagal na niyang hinihiling. Salamat po. Bulong niya habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Luha ng pasasalamat, luha ng pag-asa. Salamat po, Diyos ko. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang ina. Maliligtas na si nanay. Maooperahan na siya. Mabibigyan na niya ito ng pinakamagandang pag-aalaga sa pinakamagaling na ospital. At pagkatapos, si Jared, ang asawa niya. Biglang nagliwanag ang mukha ni Lauren. Ito na. Ito na ang sagot sa lahat ng problema nila. Baka kaya lang nagkakaganito si Jared ay dahil sa problema sa pera. Baka kapag nalaman niya ito, magbabago na siya. Nilaro ng kanyang imahinasyon ng isang eksena. Ipakikita niya kay Jared ang tiket. Magugulat ito. At pagkatapos ay luluhod sa harap niya, hihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan nito. Mag-iiyakan sila, magyayakapan at mangangakong magsisimula muli. Magkasama nilang ililigtas si Nanay Elena. Magiging isang buo at masayang pamilya na ulit sila. Oo, ito na ang pagkakataon nila. Ang pangalawang pagkakataon nila. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate. Si Jared. Umuwi na siya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Itinago niya ang tiket sa kanyang bulsa. Gusto niya itong sorpresahin. Gusto niyang makita ang reaksyon sa mukha nito. Pumasok si Jared sa bahay. Mukhang masama ang timpla. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Dumiretso ito sa kusina para uminom ng tubig. Sumunod si Lauren. Ang puso niya ay kumakabog sa pananabik at kaba. Jared, panimula niya. Ngunit bago pa niya masabi ang magandang balita, biglang tumunog ang cellphone ni Jared. Nakita niyang lumiwanag ang mukha nito nang makita kung sino ang tumatawag. Hello, mahal? Ang salitang mahal ay parang isang dagitab na dumaan sa katawan ni Lauren. Hindi para sa kanya ang malambing na boses na yon. Lumingon si Jared at nakita siyang nakatayo doon. Sinamaan siya nito ng tingin at pagkatapos ay naglakad ito papunta sa hardin, sa likod bahay para doon ituloy ang pakikipag-usap. Tila ba isa siyang istorbo? Isang masamang kutob ang gumapang sa puso ni Lauren. Sinundan niya ito, hindi para makinig, kundi para hintayin siyang matapos. Ngunit nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Oo, mahal. Konting tiis na lang. Malambing na sabi ni Jared sa kausap. Babalitaan ka agad kita kapag may progress na. Sa ngayon, kailangan lang nating hintayin na. Alam mo na, magpahinga ang matanda. Magpahinga? Ang nanay niya? Pagkatapos niyan, atin na ang lahat. Ibenta ka agad natin ang bahay at lupa na to. Sa'yo na ang pera, mahal. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Magpapakalayo-layo tayo. Tayong dalawa lang. Nanlamig ang buong katawan ni Lauren. Ang bahay? Ang bahay na pamana sa kanya ng kanyang ama? Kumusta na pala yung pinapagawa ko sa'yo? Tanong ulit ni Jared. Yung mga herbal supplement para sa puso. Na ipapainom mo ba ng tama? Sabi ng nagbenta sa akin, epektibo daw yun. Pampabilis. Napatakip si Lauren sa kanyang bibig. Ang mga herbal supplement? Ang mga gamot na ipinagmamalaki ni Jared na binili niya para kay nanay? Pampabilis? Hindi na niya maintindihan ang sunod na sinabi ng asawa niya. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Ang sahig na kanyang tinatapakan ay parang biglang gumuho. Ang masayang pangarap na binuo niya sa kanyang isip, ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang nagkadurog-durog na parang salamin. Ang tiket ng loto sa kanyang bulsa ay parang nag-aapoy. Sinusunog ang kanyang balat. Ang perang akala niya ay isang himala, isang biyaya mula sa langit, ay siya palang magiging ilaw na magpapakita sa kanya ng totoong kulay ng mga demonyong kasama niya sa bahay. Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng anumang ingay. Bumalik siya sa sala, umupo sa dilim, at doon niyakap niya ang kanyang sarili. Hindi siya umiyak, wala nang luhang lumalabas.
Ang nararamdaman niya ay hindi na sakit. Ito ay isang matinding takot. Isang takot na nanunuot hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan ni Lauren ang lahat. Hindi lang pala siya kasal sa isang masamang tao. Kasal siya sa isang halimaw. Walang tulog si Lauren ng gabing iyon. Nakaupo lang siya sa sofa sa sala, nakatitig sa kawala, habang ang mga salita ni Jared ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Magpahinga ang matanda. Ibenta kaagad natin ang bahay. Pampabilis. Bawat salita ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang sakit at takot na kanyang nararamdaman ay dahan-dahang napalitan ng ibang emosyon. Isang bagay na malamig, isang bagay na matigas. Galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Nang magsimulang sumikat ang araw, tumayo si Lauren. Naglakad siya papunta sa harap ng salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng hindi niya na halos makilala. Maputla ang mukha, maga ang mga mata, at may mga bakas ng tuyong luha sa pisngi. Isang biktima, isang talunan. Ngunit nang titigan niya ng mas malapitan ang mga mata ng babae sa salamin, may nakita siyang isang kislap ng apoy. Hindi na siya magiging biktima. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Tulog na tulog pa rin si Jared, marahang humihilik. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng asawa niya. Tiningnan siya ni Lauren hindi na may pagmamahal o awa, kundi may matinding pagkasuklam. Para siyang isang ahas na natutulog sa kanyang kama. Hindi siya ginising ni Lauren. Sa halip, binuksan niya ang isang lumang baul sa ilalim ng kanilang kama. Dito niya itinatago ang lahat ng mahahalagang dokumento at alaala ng kanyang mga magulang. Kailangan niya ang titulo ng bahay. Hindi niya hahayaang makuha ito ni Jared. Habang hinahalungkat ang mga papeles, nahawakan niya ang isang makapal na album ng mga litrato. Binuksan niya ito. Ang mga larawan ng kanyang masayang kabataan ay bumungad sa kanya. Siya, si nanay, at ang kanyang yumaong ama. Sa isang pahina, may isang litratong kupas na. 2 bata ang nandoon, isang babae at isang lalaki, magkaakbay at nakangiti ng malapad. Ang ngiti niya noon ay totoo. Walang bahid ng anumang sakit. Ang batang lalaki sa tabi niya, si Miguel, ang kanyang matalik na kaibigan noong elementarya. Ang kalaro niya, ang tagapagtanggol niya. Nagkahiwalay lang sila nang pumanaw ang kanyang ama at kinailangan nilang lumipat ng bahay. Sa ilalim ng litrato ay may nakasuksok na isang lumang business card. Miguel Sandoval, attorney at law, napahawak si Lauren sa card. Naalala niya ang huli nilang pagkikita. 5 taon na ang nakalipas sa isang reunion. Ibinigay sa kanya ni Miguel ang card na ito. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong, kahit ano, sabi nito sa kanya noon. Tulong. Iyon mismo ang kailangan niya ngayon. Pero nag-alinlangan siya. Ano ang sasabihin niya? Na ang asawa niya ay may kabit at plano siyang patayin ang nanay niya para sa pera? Sino ang maniniwala sa isang baliw na kwentong tulad niyan? Baka pagtawanan lang siya. Isasara na sana niya ang album nang muling tumunog ang cellphone ni Jared sa bedside table. Hindi niya sinasadyang tingnan, ngunit nakita niya ang pangalan sa screen. Clarice. At ang mensahe? Good morning, mahal. Don't forget about our plan. I love you. Para itong isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa pag-aalinlangan. Tama na. Sobra na. Kinuha niya ang business card ni Miguel. Tinitigan niya ang mga numero. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ito na ang kanyang desisyon. Lalaban siya. Para sa nanay niya. Para sa bahay na iniwan ng kanyang ama. At para sa sarili niya. Kinuha niya ang kanyang sariling cellphone, lumabas ng kwarto, at pumunta sa pinakasulok na bahagi ng bahay kung saan hindi siya maririnig. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. Bawat tunog ng pagring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Hello?
Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na mas malalim na ngayon, ngunit may pamilyar na init pa rin. Nanuyo ang lalamunan ni Lauren. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Hello? Who is this? Nag-ipon siya ng lakas. Miguel! Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Miguel! Si Lauren ito. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos isang bulong na lang. Kailangan ko ng tulong mo. Nasa gitna si Miguel ng pagrepaso sa isang makapal na folder ng kaso nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, lalo na't abala siya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pinindot niya ang answer button. Hello, Miguel Sandoval speaking. Isang mahinang Miguel. Ang kanyang narinig. At pagkatapos, ang mga salitang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Miguel. Si Lauren ito. Lauren. Parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang pangalan. Bigla, hindi na siya ang respetadong Attorney Sandoval na nakaupo sa kanyang magarang opisina. Bumalik siya sa pagiging si Migs, isang batang lalaking payat na laging nakasunod sa isang batang babaeng may pinakamaliwanag na ngiti sa buong mundo. Lauren? Halos pabulong niyang sagot, puno ng pagtataka. Ikaw nga ba yan? Kailangan ko ng tulong mo. Ang panginginig sa boses nito ay tumagos sa telepono at direktang tumama sa kanyang puso. Nawala ang lahat ng dokumento sa kanyang isipan. Ang tanging mahalaga na lang ay ang babaeng nasa kabilang linya. Nasaan ka? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi na napigilan ang pag-aalala sa kanyang boses. Narinig niya ang isang pigil na paghikbi. Pwede ba tayong magkita? Hindi ko kayang sabihin sa telepono. Pakiusap. Oo, syempre. Kahit ngayon na. Sabihin mo lang kung saan. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa lugar kung saan nakatira si Lauren. Pagkababa ng tawag, napasuntok si Miguel sa mesa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang nag-uumapaw na emosyon na hindi niya mapangalanan. Ilang taon na rin niyang lihim na sinusubaybayan si Lauren mula sa malayo. Nakikita niya ang mga post nito sa social media, ang mga pekeng ngiti sa tabi ng asawa nitong mukhang mayabang. Matagal na niyang nararamdaman na may mali, na ang ningning sa mga mata ng Lauren na kilala niya ay matagal nang nawala. Ngayon, ang tawag na ito, ang boses na yon na puno ng takot, kinumpirma nito ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Nakarating siya sa coffee shop ng mas maaga. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. At pagkatapos ay nakita niya itong pumasok. Kung hindi niya pa alam na si Lauren iyon, baka hindi niya ito nakilala. Ang babaeng pumasok ay parang isang anino na lang ng dating masiglang si Lauren. Payat ito. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat na para bang natatakot sa sarili niyang anino. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Miguel ang sakit. Isang sakit na napakalalim. Tumayo siya para salubungin ito. Lauren? Miguel? Umupo sila. At sa loob ng sumunod na kalahating oras, sa isang halos pabulong na boses, ikinuwento ni Lauren ang lahat. Ang sakit ng kanyang ina, ang pagmamakaawa niya kay Jared, ang pananampal nito sa kanya ng katotohanang mayroon itong pera para sa kabit, pero wala para sa biyenan, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang plano nitong pagpatay. Habang nagsasalita si Lauren, ang mga kamay ni Miguel sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang bawat salita ay parang gasolinang bumubuhos sa apoy ng galit sa kanyang dibdib. Gusto niyang hanapin ang Jared na yon at bugbugin. Ngunit isa siyang abogado. Ang laban niya ay nasa batas. Nang matapos si Lauren, nanginginig ito at umiiyak na ng tahimik. Inabutan siya ni Miguel ng panyo. Huwag kang mag-alala, Lauren. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pangako.
Hindi kita pababayaan. Tumingin sa kanya si Lauren, ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Pero paano? Wala akong ebidensya. Salita ko lang laban sa salita niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Ang nangiti ng isang manlalaban na nakakita na ng paraan. Hindi mo kailangan ng ebidensya ngayon. Ang kailangan natin ay estratehiya. Mula ngayon, ako ang magiging anino mo. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Bumalik sila sa opisina ni Miguel. Doon, sa seguridad ng 4 na sulok ng kanyang law firm, sinimulan nilang buuin ang plano. Una, ang pera. I-claim mo na ang napanalunan mo, pero kailangan nating gawin ito ng palihim. Magbubukas tayo ng isang bagong bank account sa pangalan mo lang, sa isang bangkong hindi alam ni Jared. Pangalawa, ang nanay mo. Kailangan nating ilipat siya ng ospital. Lihim din. Ako ang bahala sa lahat. Siguraduhin nating hindi siya mahahanap ni Jared. At pangatlo, ang pinakaimportante, ang bahay. Tumayo si Miguel at lumapit sa isang estante na puno ng mga libro ng batas. May kinuha siyang isang folder. Bago ako pumunta rito, ginawa ko na ang unang hakbang. Sinuri ko ang titulo ng bahay niyo at may natuklasan akong isang napakagandang balita. Binuksan niya ang folder at ipinakita kay Lauren. Ang bahay at lupa ay hindi basta nakapangalan sa iyo, Lauren. Nakalagay ito sa ilalim ng isang irrevocable trust na ginawa ng tatay mo bago siya mamatay. At ang tanging primary beneficiary at may karapatang magdesisyon dito ay ikaw at ang nanay mo bilang secondary. Ibig sabihin, tumingin si Miguel sa mga mata ni Lauren. Isang matagumpay na ngiti ang nasa kanyang labi. Kahit anong gawin ni Jared, kahit 100 beses ka pa niyang piliting pumirma, wala siyang ganap na karapatan sa batas na ibenta ang bahay na yon. Napanganga si Lauren, hindi makapaniwala sa narinig. Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. May alas tayo, Lauren, sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng determinasyon. Isang malaking alas. At sisiguraduhin nating gagamitin natin ito para sirain ang demonyo mong asawa. Pag-uwi ni Lauren sa bahay, pakiramdam niya ay pumapasok siya sa lungga ng isang leon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang maamong tupa na nanginginig sa takot. May dala na siyang tapang, isang tapang na hiram mula sa katiyakang ibinigay sa kanya ni Miguel. Nadatnan niya si Jared sa sala, nanonood ng TV. Na para bang walang nangyari. Nang makita siya nito, tumaas ang isang kilay. Saan ka galing? Malamig na tanong nito. Naglakad-lakad lang, sagot ni Lauren. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Kailangan kong mag-isip. Tinitigan siya ni Jared ng ilang sandali. Tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Sa huli, nagkibit balikat lang ito. At muling ibinaling ang atensyon sa telebisyon. Tumawag ang ospital, sabi ni Jared. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Stable na raw ang nanay mo, pero kailangan pa ring bantayan. Tumangulang si Lauren is stable dahil hindi na niya naiinom ang lason mo. Gusto niyang isigaw, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nagsimula ang kanyang pag-arte. Sa mga sumunod na araw si Lauren ay naging ang asawang matagal nang gustong makita ni Jared. Masunurin. Tahimik. Hindi nagrereklamo. Nagluluto siya ng paborito nitong pagkain. Inaasikaso ang lahat ng pangangailangan nito at hindi na muling binuksan ang usapan tungkol sa pera o sa operasyon. Nakita niya ang pagbabago sa pakikitungo ni Jared. Naging mas kampante ito, mas panatag. Akala nito, tuluyan na siyang sumuko. Akala nito, nanalo na ito. At iyon mismo ang gusto ni Lauren na isipin nito. Isang hapon, habang naglilinis siya, sinabi sa kanya ni Jared na kailangan niyang umalis para makipagkita sa isang kliyente. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ayon sa plano nila ni Miguel, kailangan niyang mahanap ang anumang ebidensya
na mag-uugnay kay Jared sa babae nito o sa anumang ilegal na gawain. Sinimulan niyang halongkatin ang mga gamit nito. Ngunit malinis magtrabaho si Jared. Walang mga resibo, walang mga papeles. Napunta siya sa silid ng kanyang ina na hindi na niya nagagamit simula nang maospital ito. Plano niyang ayusin ang mga damit nito para dalhin sa bagong ospital na pinaglilipatan. Habang inaayos niya ang mga gamit sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ang isang bote. Isang bote na gawa sa maitim na salamin, walang anumang etiketa o pangalan ng brand. Ang tanging nakasulat dito ay isang munting piraso ng tape na may sulat ni kamay. Heart supplement. Ito na yon. Ang herbal supplement na binanggit ni Jared sa telepono. Kinilabutan si Lauren. Dahan-dahan niyang kinuha ang bote. Inalog niya ito. May laman pa. Binuksan niya ito at inamoy. Mayroon itong kakaibang amoy, parang pinaghalong mga tuyong dahon at kemikal. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib na ideya. Kumuha siya ng 2 kapsula mula sa bote. Ang isa ay binalot niya ng maigi sa tissue. Ang isa naman ay inilagay niya sa isang maliit na plastic bag. Tumawag siya sa isang dating kaibigan sa kolehiyo na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang medical technologist sa isang pribadong laboratorio. Isang kaibigang mapagkakatiwalaan niya. "Trina, may ipapakiusap sana ako," sabi ni Lauren sa telepono. "Sure, ano yon?" sagot ng kaibigan. "May ipapatest sana ako sa'yo. Isang supplement. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang laman nito. Personal na pakiusap lang, Trina. Huwag mo sanang ilalagay sa anumang record." Pumayag naman si Trina. Nagkasundo silang magkita malapit sa laboratorio. Nang hapong yon, palihim na umalis si Lauren at iniabot kay Trina ang sample. "Babalitaan kita kaagad kapag lumabas na ang resulta," sabi ni Trina. Ang paghihintay ang pinakamahirap na parte. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bawat minuto ay parang isang walang hanggang pagdurusa. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan, tumunog ang kanyang cellphone. Si Trina. Nagpaalam siya kay Jared na mag-CR lang at sinagot ang tawag sa loob ng banyo. "Hello, Trina." Ang boses ng kaibigan sa kabilang linya ay hindi normal. May halong pag-aalala at pagkasindak. "Lauren, nasaan ka?" "Nasa bahay, bakit?" "Yung sample na binigay mo sa akin, saan mo to nakuha?" "Bakit, Trina? Ano bang laman yan?" Tanong ni Lauren. Ang puso niya ay nagsimula nang kumabog ng napakabilis. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Trina sa kabilang linya na tila nag-iipon ito ng lakas ng loob. "Lauren, ano man ang mangyari, huwag na huwag mong ipapainom ito sa nanay mo." Tumaas ang boses nito, puno ng babala. "Hindi ito gamot. Lason ito na dahan-dahang sumisira sa puso." Sa sandaling iyon, parang gumuho ang sahig ng banyo. Napahawak si Lauren sa lababo para suportahan ang sarili. Ang hinala niya, ang pinakamasama niyang kinatatakutan. Lahat ay totoo. Pagkatapos ng tawag ni Trina, nanatili si Lauren sa loob ng banyo ng ilang minuto. Nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa salamin, ngunit wala siyang makitang luha sa kanyang mga mata. Wala na. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay napalitan na ngayon ng isang bagay na mas matindi, mas nakakapasong damdamin. Puot. Isang dalisay at walang halong puot. Ang lalaking pinakasalan niyo, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ay hindi lang pala isang manloloko at magnanakaw. Isa siyang mamamatay tao. At ang target nito ay ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Lumabas siya ng banyo na may bagong determinasyon. Ang pag-arte niya bilang isang maamong asawa ay tapos na. Ngayon, magsisimula na ang pag-arte niya bilang isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Kinabukasan,
Maaga siyang umalis ng bahay. Sinabing mamimili siya ng grocery. Ngunit ang totoo, dumiretso siya sa opisina ni Miguel. Inilatag niya sa mesa nito ang resulta ng laboratory test na ipinadala sa kanya ni Trina. Nang mabasa ni Miguel ang report, napamura ito ng mahina. Ang mukha niya ay nagdilim sa galit. Hayop siya, maring sabi ni Miguel. Ang mga kamao ay nakakuyom. This changes everything, Lauren. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa bahay. This is now attempted murder. Tumango si Lauren, ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Alam ko, at hindi ako titigil hanggat hindi siya nabubulok sa kulungan. Ang lamig sa kanyang boses ay nagpagulat maging kay Miguel. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay malayo na sa babaeng umiiyak na lumapit sa kanya ilang araw lang ang nakalipas. Anong plano? Tanong ni Lauren. Huminga ng malalim si Miguel. Ang utak niya bilang abogado ay mabilis na nagproseso ng mga bagong impormasyon. Ang orihinal na plano ay protektahan ka at ang ari-arian mo. Ngayon, ang plano ay hulihin sila. Kailangan natin ng patibong. Pinaglabas si Miguel ng isang whiteboard at nagsimulang magsulat. Una at pinakaimportante, ang nanay mo. Inayos ko na ang lahat. Mamayang gabi, isang private ambulance ang susundo sa kanya sa kasalukuyang ospital. Ililipat natin siya sa isang private facility sa probinsya sa ilalim ng ibang pangalan. Tanging tayong dalawa lang ang makakaalam kung nasaan siya. Safe siya doon. Nakahinga ng maluwag si Lauren. Salamat, Miguel. Pangalawa, ang patibong. Pagpapatuloy ni Miguel, kailangan natin silang mahuli in the act o kaya ay makakuha ng pag-amin mula mismo sa kanila. Ito ang gagawin mo. Ipinaliwanag ni Miguel ang isang mas mapanganib at mas komplikadong plano. Kailangan ni Lauren na bumalik sa bahay at magpanggap na wala siyang alam. Kailangan niyang iparamdam kay Jared na nagtagumpay na ito sa pagmamanipula sa kanya. Sabihin mo sa kanya na sumusuko ka na napagtanto mong wala kang magagawa para sa nanay mo at gusto mo na lang maging mabuting asawa sa kanya. Pagkatiwalaan kanya dapat ng buo, sabi ni Miguel. At pagkatapos? Pagkatapos, gagamitin natin ang kasakiman niya naman sa kanya. Aayusin ko ang mga papeles. Isang pekeng deed of sale. Papapirmahin natin siya. At sa oras na pumirma siya, doon natin siya huhulihin para sa fraud. At habang nangyayari iyan, kailangan nating makakuha ng recording ng pag-uusap nila ng kabit niya tungkol sa lason. Nakinig ng mabuti si Lauren. Alam niyang delikado. Isang maling galaw lang at buhay niya ang maaaring maging kapalit. Ngunit wala na siyang pakialam sa takot. Nang gabing iyon, isinagawa nila ang unang bahagi ng plano. Habang nasa labas si Jared kasama ang mga kaibigan nito sa sugalan, matagumpay na nailipat si Nanay Elena sa bagong ospital. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Lauren ng bahagyang kapayapaan. Alam niyang ligtas na ang kanyang ina. Pagbalik niya sa bahay, inabangan niya ang pag-uwi ni Jared. 2:00 na ng madaling araw nang dumating itong amoy alak at sigarilyo. Sinalubong siya ni Lauren. Ngunit sa halip na bunganga at galit, isang mahinahong muka ang ipinakita niya. Jared, mag-usap tayo, sabi niya. Tumingin ito sa kanya ng may pagtataka. Naisip ko na, tama ka, wala na akong magagawa para kay nanay. Nagsimula siyang umiyak, ngunit sa pagkakataong ito, lahat ay parte ng kanyang pag-arte. Patawarin mo ako, Jared. Gusto ko na lang maging mabuting asawa sa'yo. Kalimutan na natin ang lahat. Nakita ni Lauren ang pagbabago sa mukha ni Jared. Mula sa pagtataka, napalitan ito ng pagkakampante at isang nangiting mapanlait. Akala nito, tuluyan na siyang nasira. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang baba. Mabuti naman at natauhan ka na, sabi nito. Yan ang asawang gusto ko.
Pinagmasdan ni Lauren ang lalaki sa harap niya. Ang bawat salita, ang bawat paghipo nito ay nagdudulot sa kanya ng matinding pandidiri, ngunit hindi niya ipinahalata. Ngumiti lang siya ng isang pilit at malungkot na ngiti. Ang nangiti ng isang taong sumuko na. Niyakap siya ni Jared, isang yakap na walang init, walang pagmamahal, isang yakap ng pag-aari, ng tagumpay. Ganyan nga, Lauren, maging mabait ka lang sa akin at aalagaan kita. Bulong nito sa kanyang tainga. Sa loob-loob ni Lauren, gusto niyang sumuka. Ngunit nanatili siyang nakatayo, hindi gumagalaw. Hinahayaan ng sarili na mayakap ng halimaw. Bawat segundo ay parang isang pagtitiis sa impyerno. Humiwalay ito sa pagkakayakap at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may pag-aproba sa mga mata. Halika na, magpahinga na tayo. Mahaba ang araw bukas. Tumango lang si Lauren. Inalalayan niya itong maglakad papasok ng kwarto, tinulungan itong hubarin ang sapatos at pinaupo sa gilid ng kama. Gumanap siya bilang perpektong asawa habang ang kanyang puso ay nagiging isang piraso ng yelo. Nakahiga na si Jared, nakatingin sa kisame na may malaking nangiti sa labi. Alam mo, Lauren, sabi nito, ngayong nagkakaunawaan na tayo, mas magiging maganda na ang buhay natin. Wala nang stress, wala nang problema. Tumayo lang si Lauren sa gilid ng kama. Pinapanood ito. Yung bahay, pagpapatuloy ni Jared. Naisip ko, siguro panahon na para ibenta natin. Lumipat tayo sa isang magandang kondo sa syudad. Mas moderno, mas bagay sa atin. Ito na, ang simula ng patibong. Gawin mo kung anong gusto mo, Jared. Sagot ni Lauren. Ang boses ay mahina at walang buhay. Pag-aari mo naman ako, di ba? Pati lahat ng meron ako. Lalong lumapad ang nangiti ni Jared. Umupo ito at hinawakan ang kamay niya. Iyan ang asawa ko. Napakamaunawain. Hinalikan nito ang likod ng kanyang palad. Kung dati, ang simpleng kilos na yon ay nagpapakilig sa kanya, ngayon, para siyang hinawakan ng isang malamig at makating ahas. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Napakunot ang noo ni Jared sa biglaang pagbawi niya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Lauren na ipakita ang lungkot, ang pagsuko. Ngunit sa isang iglap, sa isang saglit na pagkurap, nakalimutan niyang mag-arte. At ang nakita ni Jared sa mga mata niya ay hindi lungkot, hindi takot, kundi kawalan. Isang malamig, blangkong kawalan. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan nawala ang nangiti sa labi ni Jared. Pinalitan ito ng pagdududa. Pinagmasdan siya nito ng maigi, mula sa kanyang mukha hanggang sa paraan ng kanyang pagtayo. Ang biglaang pagbabago, ang biglaang pagsuko. Parang may mali, parang hindi tama. Bakit parang nag-iba ka yata, Lauren? Tanong nito. Ang boses ay hindi na malambing, kundi puno na ng pagsisiyasat. May problema ba? Si Jared ay hindi tanga. Maaring isa siyang sugarol, manloloko at sakim, pero hindi siya tanga. Sa mundo ng panlalamang, natutunan niyang basahin ang mga tao. At sa mga sandaling ito, habang nakatitig siya kay Lauren, may isang malakas na alarmang tumutunog sa loob ng kanyang isipan. Ang pagsuko nito ay napakabilis, napakadali. Pagkatapos ng ilang taong pagtitiis, pag-iyak at pagrereklamo, bigla na lang, isang gabi, sumuko na lang ito ng ganoon kadali. Imposible. Kinabukasan, habang nasa banyo si Lauren, hindi napigilan ni Jared ang sarili. Kinuha niya ang cellphone nito na nakapatong sa mesa. Sinubukan niyang buksan, ngunit may password. Dati, alam niya ang password nito. Ang petsa ng kanilang kasal. Sinubukan niya iyon. Incorrect password. Sinubukan niya ang birthday ni Lauren. Incorrect password. Sinubukan niya ang birthday ng nanay nito. Incorrect password. Nag-iba na ito ng password. Lalong lumakas ang kanyang hinala.
Ibinalik niya ang cellphone sa mesa bago pa lumabas si Lauren. Nang araw na yon, hindi siya pumasok sa trabaho. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam niya. Ang totoo, gusto niyang obserbahan si Lauren. Bawat kilos nito, bawat salita, pinakiramdaman niya. Nagluto ito ng almusal, naglinis ng bahay, naglaba. Lahat ng gawain ng isang normal na asawa. Ngunit may kulang. Ang dating Lauren ay kumikilos ng may bigat, may lungkot. Ang Lauren ngayon ay kumikilos na parang isang robot. Mahusay, mabilis, pero walang emosyon, walang buhay. Dumating ang tanghali. Lalabas lang ako sandali, Jared. Bibili ako ng gamot mo para sa sakit ng ulo. Paalam ni Lauren. Samahan na kita. Mabilis na alok ni Jared. Huwag na. Saglit lang naman ako. Magpahinga ka na lang dyan. Sagot ni Lauren at umalis na ito bago pa siya makapalag. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makalabas ito ng gate. Sa sandaling iyon, ang kanyang hinala ay naging isang nag-aalab na apoy. Kailangan niyang malaman kung ano ang binabalak nito. Pumunta siya sa basurahan sa kusina. Kinalkal niya ito. Alam niyang madalas magtapon doon si Lauren ng mga resibo at kung ano-anong papel. At hindi siya nabigo. Sa ilalim ng mga balat ng gulay at prutas, nakita niya ang isang gusot na resibo. Isang resibo ng taxi. Tiningnan niya ang petsa. 5 araw na ang nakalipas. Ang araw na unang nagbago ang kilos ni Lauren. Tiningnan niya ang address ng destinasyon. Sandoval Law Firm, Makati City, Sandoval. Ang apelyidong yon ay parang isang pamilyar na multo. Sandoval. Sandoval. At pagkatapos ay naalala niya, si Miguel Sandoval, ang kababata ni Lauren. Ang lalaking laging nakatingin kay Lauren sa mga class reunion nila na para bang ito ang buong mundo niya. Ang lalaking abogado na ngayon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dali-daling tinawagan si Clarice. Anong problema, mahal? Tanong ng babae sa kabilang linya. May problema tayo. Isang malaking problema. Sabi ni Jared, ang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Si Lauren, nagpunta siya sa abogado. Ano? Paanong? Hindi ko alam. Pero kailangan nating bilisan. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Ang mga insik na pinagkakautangan ko, nagbibigay na ng ultimatum. 1 linggo na lang daw. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Clarice. Anong gagawin natin, Jared? Nag-isip si Jared, ang utak niya ay tumatakbo ng mabilis. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Ang mga utang, ang abogado, ang kakaibang kilos ni Lauren, lahat ay nagsasara sa kanya. Kailangan niya ng desperadong solusyon. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Ulit niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Clarice. Bukas, tatapusin na natin ang lahat. Pagkababa ng tawag, naglakad-lakad siya sa loob ng bahay na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang hinala niya kay Lauren ay naging paranoia na. Bawat sulok ng bahay ay tila may mga matang nakamasid sa kanya. Baka may recording device, baka may hidden camera. Sinimulan niyang halongkatin ang mga gamit ni Lauren, ang aparador, ang mga drawer. Tiningnan niya ang ilalim ng kama. Wala siyang nakitang kahit ano, pero hindi iyon nagpapakalma sa kanya. Ang kawalan ng ebidensya ay mas lalong nagpatakot sa kanya. Ibig sabihin, mas matalino ito kaysa sa inaakala niya. Nang bumalik si Lauren, dala ang gamot, sinalubong siya ni Jared na may isang pekeng ngiti. Salamat, mahal, sabi niya. Ngunit habang umiinom siya ng tubig, ang mga mata niya ay nakatitig kay Lauren. Sinusuri ang bawat galaw, bawat paghinga. Nakita niya ang paraan ng paghawak ni Lauren sa cellphone sa nito. Mas mahigpit, mas protective. Nakita niya ang mabilis na pagsulyap nito sa bintana na para bang may hinihintay. Alam na niya. Ang babaeng ito, ang babaeng minsan niyang minanipula at sinaktan, ay hindi na ang babaeng kilala niya. Isa na itong kalaban. At sa isang labanan,
Kailangan mong unahan ang iyong kalaban bago kanya maunahan. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos nahihiwa na sa hangin. Tahimik silang kumakain. Si Lauren ay nagpapanggap na normal, habang si Jared naman ay nagpapanggap na naniniwala sa pagpapanggap niya. Isang mapanganib na laro ng panlilinlang. Matapos kumain habang nagliligpit si Lauren ng pinagkainan, biglang lumapit si Jared mula sa likuran niya. Walang imik. Naramdaman ni Lauren ang pagbabago sa hangin. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang hawak ni Jared, ang gusot na resibo ng taxi. Saan ka ba talaga pumunta noong araw na to, Lauren? Tanong ni Jared, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Itinaas niya ang resibo sa harap ng mukha ni Lauren. Nanlamig ang buong katawan ni Lauren. Nahuli siya. Ano yan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot niya, sinubukang panindigan ang kanyang pag-arte. Huwag mo na akong lokohin, sigaw ni Jared at sa isang iglap nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang mukha niya ay puno ng galit. Sandoval Law Firm, akala mo ba tanga ako? Akala mo ba hindi ko malalaman? Hinablot niya ang braso ni Lauren ng napakahigpit. Anong plano niyo, ha? Anong sinabi mo sa gagong yon? Plinaplano niyo akong sirain, no? Wala. Wala akong ginagawang masama. Sigaw pabalik ni Lauren, sinusubukang kumawala. Ngunit mas malakas si Jared. Itinulak siya nito nang malakas papunta sa kanilang kwarto. Bumagsak si Lauren sa sahig. Bago pa siya makatayo, mabilis na isinara at nilock ni Jared ang pinto. Anong ginagawa mo? Buksan mo to! Sigaw ni Lauren habang pinapalo ang pinto. Para hindi ka na makagawa ng isa pang katangahan. Sagot ni Jared mula sa labas. Narinig ni Lauren ang mga yabag nito palayo. Tumakbo siya papunta sa telepono, sa loob ng kwarto, para sana tawagan si Miguel, ngunit wala na itong linya. Pinutol niya. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa, ngunit wala ito roon. Naiwan niya sa sala. Panic. Pumintig ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang buksan ang bintana, ngunit may rehas ito. Nakulong siya. Isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Muling bumalik ang mga yabag ni Jared. Huminto ito sa tapat ng pinto. Iwan mo na ang cellphone mo, Lauren, sabi nito. Wala ka nang matatawagan. Narinig niya ang tunog ng isang bagay na binabasag. Ang cellphone niya. Sinira nito ang tanging koneksyon niya sa labas. Jared, pakiusap. Huwag mong gawin to. Pagmamakaawa niya. Isang tawa ang narinig niya mula sa labas. Isang tawang nakakakilabot. Alam mo, Lauren, akala ko talaga nauto mo ako. Muntik na. Pero mas matalino ako sa'yo. At mas matalino ako sa abogado mong yon. Narinig niya ang tunog ng pagdial sa cellphone ni Jared. Hello, mahal? Oo, ako to. May kaunting pagbabago sa plano. Oo. Nalaman na niya. Pero huwag kang mag-alala, kontrolado ko ang lahat. Dito lang siya sa bahay, hindi makakaalis. Ituloy natin ang plano bukas. Pero, kailangan nating mas bilisan. Tawagan mo na yung ahente ng real estate. Sabihin mo, may pirma na kami bukas na bukas din. Pagkatapos niyan, wala nang makakapigil sa atin. Napaupo si Lauren sa sahig. Nasasapo ang kanyang ulo. Ang plano. Ang maingat nilang plano ni Miguel. Lahat ay gumuho. Siya na inakalang siya ang manghuhuli ay siya palang nahuli. Nawalan siya ng komunikasyon kay Miguel. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang tanging alam niya ay bukas, darating ang katapusan. At sa pagkakataong ito, wala na siyang alas na hawak. Muling nagsalita si Jared sa kabilang panig ng pinto. Ang boses ay malamig at puno ng kasiguraduhan. Dito ka lang, mahal kong asawa. May aayusin lang ako. Pagkatapos nito, magiging masaya na tayong lahat. Sa isip ni Lauren, malinaw na malinaw ang ibig sabihin ng masaya.
na tinutukoy ni Jared. Iyon ang kaligayahan nilang dalawa ni Clarice na itatayo sa ibabaw ng kanyang libingan at ng kanyang ina. Napapikit siya ng mariin. Ang pakiramdam ng pagiging walang magawa ay bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. Lahat ay nawala. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahaba at pinakamadilim sa buhay ni Lauren. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, isang paalala na papalapit na ang kanyang katapusan. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit ang kanilang bahay ay may mataas na pader at malayo sa mga kapitbahay. Walang nakakarinig sa kanya. Napaupo siya sa sahig sa sulok ng kwarto, niyayakap ang kanyang mga tuhod. Ang pag-asa na unti-unti niyang binuo ay parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng isang malakas na alon. Natalo na ba siya? Ito na ba talaga ang katapusan? Habang nasa gitna siya ng kanyang pag-iisip, bigla niyang naramdaman ang isang bagay na matigas sa ilalim ng carpet, malapit sa paanan ng kama. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Dahil sa kuryosidad, itinaas niya ang gilid ng carpet at doon nakita niya ito. Isang maliit, mumurahing cellphone. Bigla niyang naalala ang araw na nagpunta siya sa opisina ni Miguel. Bago siya umalis, may iniabot ito sa kanya. "Lauren, dalhin mo to," sabi ni Miguel. "Itago mo sa lugar na hindi niya mahahanap. Para lang sa emergency. Nakasave na dyan ang numero ko. Isang text mo lang. Alam ko na ang gagawin." Nakalimutan na niya ito dahil sa dami ng nangyari. Itinago niya ito sa ilalim ng carpet at hindi na naalala pa. Hanggang ngayon, nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang telepono. Ang baterya, sent na lang. Kailangan niyang magmadali. Binuksan niya ito at mabilis na nagtipa ng isang mensahe para kay Miguel. Hindi niya pwedeng idetalye ang lahat. Baka marinig ni Jared. Gumamit siya ng isang code na pinag-usapan nila. Umuulan na ng malakas. Iyon lang. At pagkatapos ay pinindot niya ang send. Pinatay niya kaagad ang telepono para isave ang natitirang baterya at muling itinago sa ilalim ng carpet. Ngayon, ang tanging magagawa na lang niya ay maghintay at umasa na natanggap ni Miguel ang mensahe. Kinabukasan, binuksan ni Jared ang pinto. May dala itong damit at isang tray ng pagkain. "Magbihis ka," utos nito. "Darating ang mga bisita natin mamaya. Isang ahente ng real estate at ilang mga kaibigan. Kailangan mong magmukhang masaya at normal. Isang maling galaw mo lang, Lauren, at hindi lang ikaw ang magdurusa." Isang banta. Isang malinaw na banta laban sa kanyang ina. Tumango si Lauren. Wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Bandang tanghali, dumating na nga ang mga bisita. Si Clarice ay naroon din, nagpapanggap bilang isang malapit na kaibigan ng pamilya. Ang ahente ng real estate ay abala sa pagtingin sa paligid. Ang dalawa pang kaibigan ay naroon para magsilbing testigo. Inilatag ng ahente ang mga dokumento sa mesa. Ang deed of absolute sale. "Okay, Mr. and Mrs. De Villa, kailangan ko lang po ng pirma ninyo dito," sabi ng ahente. Itinuturo ang mga linya. Kinuha ni Jared ang ballpen at pumirma ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay inabot niya ito kay Lauren. "Ikaw na, mahal," sabi ni Jared na may pekeng ng ngiti. Tiningnan ni Clarissa si Lauren. Ang mga mata nito ay may halong panunuya at tagumpay. Nanginginig ang kamay ni Lauren habang hawak ang ballpen. Ito na ang katapusan. Hindi dumating si Miguel. Nabigo ang lahat. Itinutok niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit bago pa man ito dumampi sa linya, blag! Isang malakas na kalabog. Ang yumanig sa pintuan sa harap. Bumukas ito ng malakas. Pumasok si Miguel, kasama ang 4 na unipormadong pulis. Lahat ng tao sa sala ay natigilan. Ang mukha ni Jared at Clarice ay biglang namutla, na para bang nakakita sila ng multo. "Jared De Villa?" tanong ng isang pulis. Ang boses ay puno ng awtoridad.
Anong, anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Jared. Ngumiti si Miguel, isang malamig at matalim na ngiti. Lumapit siya kay Lauren at tumayo sa tabi nito. Tapos na ang laro, Jared, sabi ni Miguel. Wala kayong ebidensya. Wala kayong patunay. Sigaw ni Clarice. Sigurado ka ba? Tanong ni Lauren. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng galit. Kinuha niya ang emergency phone mula sa kanyang bulsa na muli niyang kinuha nang buksan ni Jared ang pinto kaninang umaga. Pinindot niya ang play. At mula sa maliit na speaker ng telepono, umalingaw-ngaw ang boses ni Jared mula kagabi na ni-record ni Lauren habang nakikipag-usap ito kay Clarice sa kabilang panig ng pinto. Kontrolado ko ang lahat. Dito lang siya sa bahay, hindi makakaalis. Ituloy natin ang plano bukas. Tawagan mo na yung ahente ng real estate. Sabihin mo, may pirma na kami bukas na bukas din. Pagkatapos niyan, wala nang makakapigil sa atin. Ang bawat salitang lumalabas sa recording ay parang isang pako na ipinupukol sa kabaong ni Jared at Clarice. Ang kanilang mga muka ay nagpakita ng purong takot at pagkagapi. At meron pa, sabi ni Miguel habang inilalabas ang isang folder. Ang resulta ng laboratory test sa lason na ipinapainom ninyo kay Mrs. Elena at ang testimonya ng isang medtech na handang tumestigo laban sa inyo. Hindi, bulong ni Clarice na pailing-iling. Lumapit ang mga pulis. Ang malamig na tunog ng pag-click ng posas ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Jared Devilla, Clarice Santos, inaaresto kayo sa salang attempted murder, fraud at illegal detention, deklara ng pulis. Habang hinihila sila palabas, nagpupumiglas si Jared. Tumingin siya kay Lauren, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Magbabayad ka, Lauren. Papatayin kita! Ngunit hindi natinag si Lauren. Tiningnan niya lang ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanya. Habang kinakaladkad ito palayo, patungo sa lugar kung saan ito nababagay. Nang mawala na sila sa paningin at tumahimik na ang lahat, doon lang naramdaman ni Lauren ang pagod. Napahawak siya sa mesa para masuportahan ang sarili. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Miguel, tumingin siya rito at sa unang pagkakataon, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy, ngunit hindi na ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng tagumpay, luha ng kalayaan. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bagyo ng kaguluhan. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Jared Devilla, isang manager sa isang kilalang kumpanya, at sa kabit nitong si Clarice Santos ay mabilis na kumalat. Naging laman sila ng mga balita sa TV at ng mga blind item sa social media. Sa gitna ng lahat ng ito, si Miguel ang naging pader na sumasangga kay Lauren mula sa lahat. Mula sa kanyang opisina, pinapanood ni Miguel si Lauren habang kinakausap ito ng mga pulis sa isang conference room. Kahit pagod at puyat, nanatili itong matatag. Sinasagot nito ang bawat tanong ng may linaw at katatagan. Malayo na ito sa babaeng nanginginig na lumapit sa kanya sa coffee shop. Isang mandirigma ang nakikita niya ngayon. Naramdaman niya ang isang kakaibang pagmamalaki sa kanyang dibdib. Attorney Sandoval, tawag ng isa sa kanyang mga junior associate. Nasa labas po ang sandamakmak na media. Gusto daw pong makausap si Mrs. Devilla. Sabihin mo, wala siyang anumang sasabihin at tiyakin mong walang sino man sa kanila ang makakalapit sa kanya. Mariing utos ni Miguel. Siya ang humarap sa media. Bilang abogado ni Lauren, siya ang naging tagapagsalita nito. Sinisigurong ang kwento ay nailalahad ng tama at pinoprotektahan ang privacy ng kanyang kliyente hanggat maaari. Gabi-gabi, pagkatapos ng maghapong pakikipag-usap sa mga pulis at piskal, idinadaan niya si Lauren
sa isang tahimik na kainan para kumain. Kadalasan, tahimik lang silang dalawa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang mahalaga ay ang presensya, ang pagpaparamdam na hindi ito nag-iisa. Isang araw, pagkatapos nilang pumirma ng mga huling salaysay, sinabi ni Miguel, "May isa pa tayong kailangang puntahan." Nagmaneho siya, hindi pa balik sa opisina o sa temporaryong tinutuluyan ni Lauren, kundi palabas ng syudad. Nagtaka si Lauren, ngunit hindi na ito nagtanong. May tiwala siya kay Miguel. Huminto sila sa harap ng isang pribado at modernong paggamutan na napapalibutan ng mga puno at halaman. Ang San Antonio Wellness Facility. "Nasaan tayo?" tanong ni Lauren. Ngumiti lang si Miguel. "Halika." Pumasok sila sa loob at dumiretso sa isang pribadong silid. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang isang babaeng nakaupo sa isang silya malapit sa bintana, nakatingin sa hardin. Dahan-dahan itong lumingon. "Nanay?" Ang boses ni Lauren ay halos hindi marinig. Ngumiti si Nanay Elena. Mas payat ito, ngunit ang mga mata nito ay mayroon ng muling sigla. Ang kulay ng kanyang balat ay hindi na maputla. "Anak," sabi nito. Tumakbo si Lauren at niyakap ang kanyang ina ng napakahigpit na para bang ayaw na niya itong bitawan pa. Doon, sa mga bisig ng kanyang ina, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ang lahat ng bigat, lahat ng sakit, lahat ng takot na kinimkim niya ay unti-unting nawala. Nakatayo lang si Miguel sa may pintuan, tahimik na pinapanood ang mag-ina. Ito ang pinakamahalagang tagumpay, higit pa sa anumang kasong napanalunan niya. "Salamat sa Diyos at ligtas ka, anak," sabi ni Nanay Elena habang hinahaplos ang buhok ni Lauren. "Ang sabi sa akin ng doktor, matagumpay ang operasyon ko. At lahat daw yun ay dahil sa'yo." Humiwalay sa pagkakayakap si Lauren at tumingin kay Miguel. "Hindi lang po dahil sa akin, Nay. Dahil din po sa kanya." Tumingin si Nanay Elena kay Miguel, isang mainit at puno ng pasasalamat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Maraming salamat, iho. Utang namin sa iyo ang buhay naming mag-ina." "Wala po yun, tita. Ginawa ko lang po ang tama," magalang na sagot ni Miguel. Habang nag-uusap ang mag-ina, lumabas muna si Miguel para bigyan sila ng privacy. Tumayo siya sa hallway, nakatingin sa bintana, ngunit ang isip niya ay nasa loob ng silid. Maya-maya, lumabas si Lauren. "Salamat, Miguel," sabi niya. Ang mga mata ay namumula pa rin, ngunit meron ng bagong ningning. "Salamat sa lahat. Para sa iyo, Lauren, lahat gagawin ko," sagot ni Miguel. Hindi na napigilan ng sarili. Nagkatitigan sila. Sa sandaling iyon, walang abogado at kliyente. Tanging 2 taong pinagbuklod ng isang masakit na nakaraan at ng isang pag-asang hatid ng hinaharap. Biglang nagsalita si Lauren na may bahagyang ngiti. "Sabi pala ni Nanay." "Ano ang sabi niya?" Tinanong niya kung sino daw yung mabait na abogadong yon. Napangiti si Miguel. Tapos sabi niya, pagpapatuloy ni Lauren, huwag ko na daw siyang pakawalan. Ang simpleng mga salitang yon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Miguel. Isang pag-asa, isang posibilidad. "Susundin mo ba ang nanay mo?" Mahinang tanong ni Miguel. Hindi sumagot si Lauren. Ngumiti lang ito. Isang nangiting totoo, payapa, at puno ng kahulugan. At para kay Miguel, ang nangiting iyon ay sapat na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating madilim na bahay na naging kulungan ni Lauren ay napuno na muli ng buhay at liwanag. Ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Ang hardin sa likod bahay, na dating napabayaan, ay namumulaklak na ngayon sa ilalim ng mapagmahal na pag-aalaga ni Nanay Elena, na tuluyan ng gumaling at lumakas. Si Lauren mismo ay namumulaklak din. Ang pera mula sa loto,
na minsan niyang itinuring na isang sumpa ay ginamit niya ngayon bilang isang biyaya. Itinayo niya ang Fuerza Elena Foundation, isang organisasyong non-profit na ipinangalan sa kanyang ina na naglalayong magbigay ng legal na tulong at kanlungan sa mga babaeng biktima ng karahasan at pang-aabuso. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao, mga donor, mga volunteer, at ang unang batch ng mga babaeng tinutulungan ng kanyang foundation. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, ang buhok niya ay nakalugay, at sa kanyang mukha ay may isang ngiting hindi na pilit o peke. Lahat tayo ay dumaan sa dilim, sabi ni Lauren sa mikropono. Ang boses niya ay malinaw at puno ng kumpiyansa. May mga pagkakataong pakiramdam natin, wala ng pag-asa, na tayo ay nag-iisa. Ngunit narito ako ngayon para sabihin sa inyo, hindi kayo nag-iisa at laging may liwanag pagkatapos ng dilim. Ang mahalaga ay huwag tayong sumuko na hanapin ang liwanag na yon sa loob ng ating mga sarili. Sa isang sulok ng silid, tahimik na nakamasid si Miguel. Ang puso niya ay nag-uumapaw sa paghanga. Ang babaeng kaharap niya, na buong tapang na ibinabahagi ang kanyang lakas sa iba, ay ang pinakamagandang bersyon ni Lauren na nakita niya. Pagkatapos ng maikling programa, nilapitan siya ni Lauren. "Salamat sa pagdating," sabi nito. "Hindi ko ito papalampasin para sa kahit anong bagay sa mundo," sagot ni Miguel. "I'm so proud of you, Lauren. Hindi ko ito magagawa kung wala ka." Tapat na, sabi ni Lauren. Naggangitian sila. Ang pagkakaibigan na muling nabuhay dahil sa isang trahedya ay dahan-dahang namumulaklak at nagiging isang bagay na mas malalim, mas makahulugan. Nang hapong iyon, dinala ni Miguel si Lauren sa isang lugar na pamilyar sa kanilang dalawa, ang dalampasigan kung saan sila madalas maglaro noong mga bata pa sila. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. "Naalala mo pa ba?" tanong ni Miguel. "Dito natin itinatayo yung mga sandcastle natin at laging ikaw ang reyna at ako naman ang knight in shining armor mo na nagbabantay laban sa mga alon." Napangiti si Lauren sa alaala. "Oo naman, pero sa huli, laging sinisira ng alon yung mga kastilyo natin." Pero kinabukasan, dugtong ni Miguel, bumabalik tayo at nagtatayo ulit ng bago, isang mas malaki at mas matibay. Tumingin siya kay Lauren, ang kanyang mga mata ay seryoso na ngayon. "Lauren, alam kong marami kang pinagdaanan at alam kong ang mga sugat ay hindi basta-basta naghihilom. Pero gusto kong malaman mo na hindi mo na kailangang magtayo ng kastilyo ng mag-isa." Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng lakas ng loob na matagal na niyang itinatago. "Matagal na kitang minamahal, Lauren. Mula pa noong mga bata pa tayo. At ngayong muli tayong pinagtagpo ng tadhana, hindi ko nasasayangin pa ang pagkakataong ito. Hindi ako isang perpektong tao, pero ipinapangako ko, hinding-hindi kita sasaktan. Aalagaan kita at ang nanay mo. At araw-araw, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kakahalaga." Hinawakan niya ang kamay ni Lauren. "Handa ka na bang magsimula ulit, Lauren? Kasama ako." Tumingin si Lauren sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Miguel na nakahawak sa kanya. Isang init na totoo, ligtas at puno ng pangako. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Dahan-dahan siyang lumingon kay Miguel. Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng sakit mula sa nakaraan. Tanging pag-asa na lang para sa hinaharap. Isang tunay at maningning na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handang-handa na. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa dalampasigan na saksi sa kanilang nakaraan, sinimulan ni na Lauren at Miguel ang kanilang bagong kabanata. Isang kwentong hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghilom, pagbangon,
at isang pag-ibig na nagpapatunay na ang bawat katapusan ay simula rin ng isang mas magandang umaga.